impeach sila ng impeach at kung ano-anong issue ang nilalabas nila kay VP Sara to the point na nung, impeachment hearings talagang pinapakita nila yung mga old videos talagang nire-resurface nila. Like yung, nanuntok ng sheriff si VP, kumbaga very old yun pero gusto nilang i-refresh sa memory ng mga tao. And even in the first and the second and third, day of hearing, 'di ba, andun yung Kalilong, andun si Lotok, ang dami nilang may pinagsasabi dun. Resurface na naman yung video na nagmura si VP Sara. O ito pa yung pinakalas si Matibag, ang dami niyang sinabi, may na-resurface na mga old videos. Pero bakit ganito ang mga balita? 'Di ba nakakainis lang? Kung ngayon gagawin ang eleksyon, landslide ang panalo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo. Batay yan sa survey ng Pulse Asia. Agoy, nakakainis naman kayo, mga survey firm kayo. Ilan lang ba ang mga sinorbe ninyo? Gano'n sila, 'di ba? Pero 'pag bumababor sa kanila, palakpak sila, tuwang-tuwa sila, binibida nila. Pero dahil palagi 'pag may lumalabas na survey at hindi pumapabor sa kanila, ang sasabihin naman nila ay, "Ilan lang ba ang, tinanong diyan? Ilan lang ba?" O gano'n sila. Pero kung magwa-one-on-one sila ni Mayor Leni Robredo, may laban ang dating bise at panalo siya sa Metro Manila at Balance Luzon. Mapa one-on-one o tatluhang labanan at kahit pa marami ang tumakbo, base sa pinakabagong Pulse Asia Survey, si Vice President Sara Duterte ang nangunguna sa pagkapangulo sa 2028. Sa isinagawang survey, bago pa man ang impeachment trial ni VP Sara, 2,400 ang tinanong, sino ang inyong ibobotong presidente kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon? 49% ang nagsabing iboboto nila si VP Kahit bukas pa. Ang lakas naman ng loob ng mga ito. Vince Dizon, Magalong. Sara, 26% ang kay Mayor Leni Robredo at 14% naman si Senator Raffy Tulfo. Malayo na ang kasunod nila na nasa 1% pababa. Sina DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III, Nako! Senator Patay Robin tayo. Padilla, Pangulong Bongbong Marcos, Mayor Baste Duterte, Mayor Vico Soto at iba pa. Nananatiling malakas ang suporta kay VP Sara sa Visayas at Mindanao. Pero tabla sila ni Robredo sa Metro Manila at Balance Luzon. E paano kung ang labanan sa pagkapangulo ay tatluhan? VP Sara versus Mayor Leni versus Senator Raffy. Base pa rin sa Pulse Asia Survey, 51% ang boto kay Duterte, 27% kay Robredo at 'Di ba nung 2022 may nag-survey agad? VP Sara, hindi 2023 pala. VP Sara at saka si Raffy Tulfo. Halos halos magkadikit lang pero ngayon nakita ninyo. Kaya very powerful talaga yung social media ngayon kasi nakikita natin. Unlike dati kasi na lang tayo mainstream media lang tayo bumabase. So kung nagpa-survey sila, yun lang tinitignan ng tao. Pero sa ngayon, maganda talaga na ganito na meron tayong talakayan at nakikita ng taong bayan. Kita nyo sa laki ng followings at lakas ni Raffy Tulfo, biglang bumulusok. 16% kay Tulfo. Consistent ang Duterte versus Robredo. Kaya kung mag one-on-one sila sa eleksyon, base ulit sa survey, 52% ang boboto kay VP Sara habang 39% ang kay Mayor Leni. Sa one-on-one na labanan, kuha ni Robredo ang boto ng Luzon at Metro Manila. Habang kay Duterte naman ang Visayas at Mindanao. Sa ngayon, bukod tanging si VP Sara pa lamang ang nagsabing tatakbo siya sa 2028. Nauna naman nang humindi si Robredo. Pati si Senator Raffy, wala rin daw balak kumandidato. Isinagawa ang face-to-face survey Sabi mo lang yun sinabi mo yan noon. nitong June 28 hanggang July 3 Hindi raw tatakbong senador. at 6. Mayroon itong margin of error na plus-minus 2%. Hindi lang yan. Hindi naman sa tayo po ay bumabase lang sa survey. Kasi pwede nga naman, tama nga naman, sinasabi nila, 1,000 lang naman ang tinanong dyan. Pero yung 1,000 yan, siyempre yung margin of error niyan, hindi naman na 1,000 sa isang lugar. Kumbaga distributed at tinitignan din nila yan
May mga ano yan, may mga bracketing din yan. But anyway, let's say nasabi na nating hindi na tayo sa survey. Sa social media pa nga lang, Kita niyo mainstream media ng mga pages yan. Kita niyo 'pag si Marcos, ang daming tawa. Isa pa nga lang pinaka-latest na pruweba natin yan si Mima Alicia. O sige nga, kayong mga nagsasabi na fake survey itong kay VP Sara, sige nga, punuin niyo nga ng heart yung post about kay Mima Alicia. Patunayan niyo na marami kayo. Kahit dun lang may pakita ninyo. Pero kung hangga't hindi ninyo may papakita, abay, talagang hindi ito malayong mangyari na ito ay accurate. Pinakaapekto kay Vice President Sara Duterte ang isinasagawang impeachment trial laban sa kanya. Ito mainstream media na ito mga nagbabalita. Batay sa pinakabagong Pulse Asia Survey, muli siyang nanguna sa hanay ng mga napupusuan ng publiko na tumakbo sa pagkapresidente sa 2028 elections. 49% ng 2,400 adult respondents ang nagsabing pabor sila sa pagtakbo ni VP Sara sa Buti pa nga itong si Raffy Tulfo nakaka 14% si Marcos Jr., presidente na nga, trust rating, satisfactory rating, negative. Biruin mo, presidente ka, andun ka na sa posisyon, negative. Freezing cold ang iyong trust rating at satisfactory rating. presidential race. Sinundan ito ni dating Vice President at Mabuti pa nga sila, Torre. Sila Magalong. At least meron silang 1%. Hindi negative. ngayon Naga City Mayor Leni Robredo Ayaw nga, ba't wala si Risa doon sa, dito? na nakakuha ng 26% habang pangatlo si Di Senator ba nakakatawa? Nag-announce ka, natatakbo ka, pero sa survey, hindi ka kasama. Raffy Tulfo na may 14%. Kasama rin sa mga napipisil para sa 2028 presidential elections. Sina Public Pero Benjamin Magalong, Nicolas Torre, hindi naman sila nag-announce na natatakbo, pero nandyan sila sa survey. Tapos si Risa Ontiveros, nakaliwat kanan ang starring sa mga media at mga interview at press con, nakala mo ang bait-bait magsalita, wala dito. Works and Highway Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, So at ang funny. dating Philippine National Police Chief at ngayon Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Samantala, frontrunner naman sa pagka-vice-presidente ng bansa si Senator Christopher Bongo na may 27% na pagsang-ayon. Sinundan ito ni na Senators Robin Hood Padilla, Nako, poproyektuhin nila ito. Aquino at dating Senator Grace Poe. Pasok din sa survey sina Senators Erwin Tulfo, Francis Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Torre. Preferences. Si Nako, Senator number 1 si Senator Padilla. Nako, poproyektuhin na naman to. Padilla na may 48.4% na sinundan ni Pasig City Mayor Vico Soto na may 47.9%. Top preferences rin na manatili sa Senado sina Senators Raffy Nako, hanggang senador ka na lang, Rafi. Tulfo, Alan Peter Cayetano at Lauren Legarda. Marami rin ang pabor sa pagbabalik ni na dating Senator Manny Pacquiao, Makati City Mayor Nancy Binay, Education Secretary Sunny Nako, Angara si Angara. at Senator Mark Villar. Lang yan. Pasok din sa listahan ang broadcaster na si Ben Tulfo. Lumabas din sa Huwag din yan si Ben Tulfo. Alam nyo na, gaganyan-ganyan lang yan ngayon. Nakakalaban niya yung mga kapatid niya, pero pag nanalo niyan, ewan ko na lang, di ba ganyan yung sila, yung mga tulpo-tulpo na yan? Ito, kahit ito nga, itong si Sis Drilon na alam naman natin kung paano kumontra or magsalita about sa mga Dutertes. Itong ini-interview niya from Pulse Asia, hindi rin siya maka-complain, makasalita, makaporma, kasi yung sinasabi niya, survey firm siya ito ang sagot sa tanong niya. Na parang, No. can we say Kasi nagtataka si Sis Trilon na bakit ganon ang mga Duterte. Ay sa kabila ng ganong ginagawa sa kanila, gusto pa rin sila ng mga tao.
Oh, ito ang sagot. Na parang nothing sticks with the Duterte name. They can behave badly, supposedly, or, issue threats, but gusto pa rin sila ng botante. Alam mo kung bakit? Kasi, alam mo, example na lang natin si PRRD. Si PRRD nagmumura. Ang tanong, sino ba ang minumura niya? Si PRRD nagagalit. Ang tanong, sino ba ang pinapagalitan niya? So doon ka mag-umpisa. Kung si PRRD nagmumura at ang minumura niya ay yung mga biktima at ipagtatanggol pa niya yung mga suspect, yung mga addict, sa tingin mo magugustuhan siya ng mga tao? That's the reason why until now hindi nagugustuhan ng mga tao yung kayo. Yung mga makakaliwa, yung mga dilawan, yung mga rebelde. Kasi ginagawa nyo pa ng statue yung kriminal. Samantalang yung nakita ninyo ngayon na broad daylight, ang lapit-lapit na ng police station, na isnatchan pa. Oh, yung isa pang balita, abay, talagang harap-harapan, kinuha daw dun sa restaurant niya. Muntik siyang kidnapin doon mismo sa kanyang restaurant. Buti na lang pumalagi siya. So ibig sabihin dito, yung brand kasi ng mga Duterte, pinagtatanggol nila yung mga inaagrabyado. Sabi nila nanuntok daw ng sheriff si VP Sara. Ang tanong, ano ang dahilan? Ba't sinuntok niya yung sheriff? Ang sinuntok ba niya ay considerate na tao? Hindi. So kaya niya sinuntok yon dahil hindi man lang niya pinakinggan yung then mayor that time na si VP Sara. Kasi busy pa si VP Sara doon. Kasalukuyang meron siyang ina-attendan na I think may namatay ata na basta merong isang sakuna. So antayin niyo ako, sabi niya. Pero itong sheriff, abay pinurso niya pa rin yung pagdidemolish. So, syempre dumating siya. Ang pinagtanggol ni VP Sara kung bakit niya sinuntok ay yung mga tao doon. So yun yung sagot sa tanong mo pero sige, tingnan natin kung anong sagot dito. Well, that's what, say that? Yeah. I mean, you can say that there's this particular identity and brand that the Duterte name exudes. It's a political brand that is associated with supposedly discipline. Magre-react si Drilon niyan, si Ses niyan sa discipline. Discipline? Purportedly, what's this? Decisiveness. Discipline? And of course, Kinestyon yung discipline Alam nyo, hindi porket malumanay magsalita yung tao, hindi porket hindi nagmumura yung isang tao, may disiplina na yon or mabait na yon. Alright? Like example, yung ginagawa ni Risa Ontiveros, nila Wamos, si Wamos, yung congressman ng Wamos. Kung magsasalita sila, akala mong lumalumanay. Parang, ang bait nila. Pero alam niyo sa likod niyan, pag wala ng camera yan, nagmumura yung mga yan. So hindi po ibig sabihin na kapag nagmumura yung isang tao, hindi ko sinasabi sa lahat nagmumura Kasi generally, hindi naman talaga magandang pakinggan ng nagmumura Pero the reason why every time na magmura si PRRD, natatawa tayo. Bakit? Kasi ang minumura niya yung mga kawatan. Yung mga umaagrabyado. So bakit hindi ka matatawa? Buti sana kung tayo ang minumura. So during that time, marami kayong natatawa, natutuwa. Tapos ngayon, dahil may maleta, dyan na kayo. Imagine, example na lang, Matibag. Doon nangyari sa Senate Siege, di ba? Ini-interview siya ng media. Sabi, narinig sa background, Akala niya siguro nakamute. Sabi niya, itago niyo yung mga bote, Tumatagay pala sila. Habang may nangyayaring siege sa between NBI and Senate doon sa Senado, nagpa-interview itong si Matibag. Sabi niya, itago niyo muna yung mga bote dyan. So, hindi ba?
nagpo-portray ka in front of the camera na akala mo ang bait-bait mo magsalita, akala mo matino ka, pero meron kang tinatago. So itong mga ipokrito, ang dami nilang kaipokrituhan. 'Pag hindi na nakikita ng camera, ewan ko na lang baka tinataga ka na niyan, pinapatira ka na niyan, binubugbog ka na niyan. So, the discipline, to question the discipline of the Duterte kasi galing mismo sa survey firm, eh. Sila yung nakakaalam niya, sila yung mga nag-aanalisa din diyan. So, yun sa amin, yun yung tingin namin. Na halimbawa, nagagalit yung parents mo, yung tatay mo, isn't it disciplining you? Kaya ka pinapagalitan? I mean, supposedly discipline, allegedly decisiveness, and Decisiveness. action, Action. or resolute action. Yun ang kailangan natin. Hindi yung sasabihin mo na, meron tayong magdadagdag tayo ng ayuda, 12,000 bawat pamilya. 10 kilos bawat pamilya. Tapos pagdating 8 kilos. Paano nyo address yung mga droga sindikato dito? Ay, bahala kayo dyan. Basta't kami dito, tuloy-tuloy. O kaya pag may bagyo, magkakamot ka, anong gagawin natin? Yung mga ganun. Kaya flood control, kayo yung nag-umpisa ka mo, pero sasabihin mo, paano tayo nakarating dito? Pero sabi mo dati, 5,500 flood control ang natapos na. So, kahit anong bait mo in front of the media, wala. Hindi po yan mararamdaman ng tao. But of course, that's the brand. That's how they project themselves to be. And the other thing that they have played up fairly consistently. Ano ba si Risa? 0.01%. At least pa na ito si Lacson, 0.02. Aragones. What is this all Aragones? If I'm not mistaken, gobernador to ng isang lugar. Tito Soto, tas ikaw 0.01? Ano ba naman? Over the past few years is that they are being persecuted by the current administration. So in that sense, their narrative is resonating, especially for certain areas that are considered their bases. And because of the substantive support in those areas, that's the reason why they're leading, why Sara Duterte is leading in the pre-election preference for the forthcoming 2028 presidential election. Or could this preference also be a vote against, the government, the administration, because, the economy doesn't look too good. Many people. Siyempre. Kailan pa bang i-memorize yan? Yan naman talaga yan naman talaga ang totoong nangyayari. Alangan naman napapabor pa kami sa gobyerno sa ganyang aspeto. People are suffering from high prices, high inflation, and the VP has very high numbers in Class E, right? Yeah. Well, it's partly that, and I would say that it's in combination with the initial narrative of the Dutertes that they're being persecuted. Because the other thing is that who is persecuting them? They're saying that the persecution comes from administration that they believe to be, and this, I can't recall the exact words of the vice president, that we basically were left with only one vice president, implying that the president is not supposedly doing his work. So in that case, the conditions right now where people are faced with material difficulties provide credence to the argument of the Dutertes that the administration is not attentive to the concerns of ordinary Filipinos. Tama biruin ninyo they keep on comparing today's administration and the past administration. Hindi po kagaya nung dating administrasyon. Yung ginagawa ng ating administrasyon ngayon, lagi nilang kino-compare, lagi nilang sinisiraan yung nakaraang administrasyon. Pero bakit pagdating ng mga surveys, hindi lang sa surveys, sa social media, sa mainstream media, social media page,
nakikita natin bakit malakas pa rin ang mga Duterte. Kasi nga siyempre, ang mga tao mismo, sila ang nagko-compare base sa nararamdaman at nakita na nila. Base sa naranasan na nila nung nakaraan at sa nararanasan nila sa ngayon. So kahit anong gawin ninyong pagmamanipula, no, sa inyong mga naratibo na, oh, mas maganda na po, mas safe po ang sitwasyon ngayon. O kahit anong gawin ninyo, gamitin niyo anong ahensya, PNP, sabihin niyo mas safe ngayon. Hindi po naniniwala yung mga tao. Kasi sila po ang nasa ground. Sila po yung nakakaramdam, nakakaranas niyan. Kayo po, nasa aircon kayong kulong na kwarto, nasa sasakyan kayong di aircon, kaya safe na safe kayo. So, kahit anong sabihin ninyo, hindi po naniniwala yung mga tao. That's the reason why, yung pagtataka ninyo, ba't kayo nagtataka? Kasi bulag kayo eh. Hindi nyo nakikita. Just for example, sabihin ninyo, hindi kasi, parang people from Mindanao, they cling on the Dutertes. It's because yun yung root ng mga Duterte at nakita nila yung trabaho ng isang Duterte doon sa lugar nila. Hindi ho ba ganun din ang ano natin? O anong sasabihin natin? O sabihin natin, puntahan nyo yung lugar ni Marcos. Tignan ninyo kung asensado. Ang daming flood control doon. Samantalang pag pinuntahan nyo ang lugar ng mga Duterte, makikita nyo pang world class. Pag may bagyo, pag may baha, sasabihin nila, oy, Davao. Nakatutok sila. Pero wala kang makitang balita na ano din, na baha din sa Ilocos Norte. Wala. Kasi all they want to do is to destroy what the good governance na nangyayari na sa lugar ng mga Duterte. And that's the reason why malakas ang mga Duterte or nanalo si PRRD noong 2016. Kasi nga, nakita nila kung anong ginawa ni PRRD mismo sa lugar niya. Gusto nilang i-amplify yan sa buong Pilipinas. That's the reason why hindi pa siya tumatakbo, hindi pa siya nag-anos. Gusto ng mga tao siyang patakbuhin. Whereas itong mga ginagawa ng mga tao na yun, ngayon, like yung ginagawa ni Risa, nagpapapogi, kala mo naman kung may ginagawa sa Senado, kumbaga they want to portray something, yung pilit, na yung mga tao mismo ang hindi talaga naniniwala kasi wala naman talaga silang nakikita. Just because you have a loud voice, just because ang ingay-ingay mo, ay ikaw ay nagtatrabaho. Just because nakita ng mga tao na ikaw ay pupunta sa mga inspection, pumupunta ka sa mga lugar-lugar, ay nagtatrabaho ka na. Hindi po. Si VP Sara, hindi mo nga makita yan na minsan mo nga lang makita yan Minsan mo makitang nagtatanim, binabatikos pa. Minsan mo nakikita sa isang lugar na may bigayan, binabatikos pa. Pero the truth is, hindi niya kailangan magpakitang gilas na, ito, nagtatrabaho ako, ito ginagawa. Hindi. Kasi mismong opisina niya nagtatrabaho. Itong ginagawa ni Marcos, inspection dito, inspection doon. Inaugurasyon dito, inaugurasyon doon, kuno. Pero that's fake That's fake help. Kasi, halimbawa, magpupunta ka ng lugar, magdadala ka ng ayuda, pang ilang araw lang yun. Ano yun? Mabubuhay ba tayo sa isang araw lang? Hindi. Pagkaubos na yung bigas na binigay mo, gutom na naman yung mga tao. So where is saan yung trabaho doon na ginagawa ng presidente? Wala. Kaya walang tumatatak Biruin mo, ilang taon na lang ang natitira. 2 taon na lang ang natitira. Meron bang tumatak sa isip natin na, ito yung nagawa ni Marcos? Sasabihin ng mga hindi nag-iisip, sabihin, meron naman. Yan po ay proyekto ni PRRD na pumunta lang siya doon para mag-inaugurate. Ang tignan ninyo kung merong groundbreaking. Groundbreaking ay importante. Ibig sabihin, ikaw yung nag-umpisa noon. So, hindi lang tayo titingin sa inauguration Groundbreaking and then inauguration. Groundbreaking start and then inauguration, yung finish na. Doon natin makikita kasi kay panahon ni PRRD, ang nakikita natin may groundbreaking, may inauguration. Okay?
Hindi yung inauguration na lang kasi hindi mo yun maituturing na sa'yo yun. So, konting klaro lang sa mga hindi nag-iisip, ano. So, kahit nga tignan natin, no, dito sa mga survey, itong nakita kong page na ito, Pilipinas Survey, karamihan dito talagang makikita mo kung sino ang gusto ng tao eh. Si PBBM or si BP Sara, sir? Sir, si PBBM or si BP Sara, sir? BBM. PBBM. Bakit si PBBM, sir? Massive corruption eh. House of Grabe yung Corruption. corruption. Oh, Sino po yung dapat mag-impeach, sir? Si PBBM or si BP Sara? At bakit si... Actually, si Marcos. Si PBBM. Yes. Bakit, sir? Actually, daming evidence naman na nakapaligid. And then, si Sara kasi, according to or based on my research, naman nag-research. siya, nag-research. modified, opinion naman. Tapos, parang, since sa tatay niya, iko-connect ko na lang siya kung anong nagawa ng tatay niya. Compare sa present administration. Kapakalay. Dapat Next. mawala ni si Sara o si BBM? Siya. Si BBM. Bakit ni? Si BBM. Bakit po si BBM, sir? Siyempre, kurakot yan. Kurakot? Kurakot daw. Oo, ma'am. Sinong dapat ang tanggalin ng impeach, ma'am? Sa kanilang dalawa. Saan? Ito siyempre. Bakit po? Di ba maraming ano ito? Ano? Gusto ko ito, ma-impeach. Bakit po na? Di ba maraming ano man to? Ano? Wala, nakalimutan ko na. Dapat ma-impeach sa dalawa, si PBBM or si BP Sara? Siyempre, BBM. Bakit po madali? Panay salita. Wala namang katotohanan lagi. Halata Budol. naman kasi kahit na yung sabihin niya may nagawa siya, wala naman talaga. Inaantay nga, inaabangan wala. Wala. BBM po. Ang daming kalukuhan ginagawa nito. Corruption. Di ba? Tapos, incompetent president. The worst president ever. Uy, the worst. Grabe. That's all. Pang-Guinness yan ah.